may nangyayari sa mga sundalo ng Rusya sa bawat kilometro kwadrado ng nasasakop nilang Ukraine. Naglalaho sila. Daan-daan sa kanila ang biglang nawawala, na hindi karaniwan sa estilo ng digmaan ng Rusya. Dapat tanggapin ni Putin ang totoo. Hindi na akma ang mga numero. Sa 167 sundalo na namamatay sa bawat kilometro kwadrado na nasasakop, ang malupit na bilang na nakikita natin ngayon ay nangangahulugan na hindi kakayanin ng Rusya ang kanilang makasaysayang kawalan. Kailangan pang gumawa ng paraan para maramdaman ng Rusya ang sakit. Babalikan natin iyan mamaya sa video. Ngayon, tingnan muna natin ang mga numero mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sa panayam noong Pebrero 23 sa Financial Times, inilahad ni Zelensky ang katotohanan ng kapalpakan ng pananakop ni Putin. Noong 2025 lamang, nawalan ang Rusya ng average na 167 katao kada kilometro ng nasakop na teritoryo, ayon kay Zelensky sa panayam. Hindi malinaw kung ang ibig sabihin ng presidente ng Ukraine ay tuwid na kilometro o kilometro kwadrado. Bagamat malamang na ang huli ito, dahil karamihan ng mga tagumpay ay sinusukat sa parisukat na kilometro. Makikita sa numerong ito na hindi epektibo ang estratehiya ni Putin na pag-ubos sa ang kanyang sundalo laban sa Ukraine. Sobrang laki ng mga kawalan. Sobrang liit ng mga nakukuhang tagumpay. Makikita natin iyan kapag sinuri ang mga numero. Ayon sa Moscow Times, sinabi ng Institute for the Study of War o ISW na noong 2025, nakuha ng Russia ang pinakamalaking tagumpay mula simula ng digmaan. Mapanlin lang ang pahayag na iyan dahil mahilig magsinungaling ang Rusya tungkol sa mga sinakop nito. Napag-uusapan pa natin, inangkin ng Russia ang mahigit 5,600 kilometro kwadrado ng Ukraine noong nakaraang taon, ayon sa ISW. Kahit pinakamaganda na ang taon ng tagumpay ng Russia, 0.74% lang ng Ukraine ang nasakop. Malayo pa sa halos 80% na kailangang kunin para matupad ni Putin ang layuning wasakin ang Ukraine. Ipinapakita nito ang hindi pabor ang mga numero para sa Russia. Aabot pa ng 80 taon ang labanan kung hindi magbabago ang usad ng Russia. Bumalik tayo sa numero ni Zelensky at ipagpalagay na square kilometers ang tinutukoy niya. Ibig sabihin, 167 sundalo ang nawala sa Russia kada isa sa 5,600 square kilometers na iyon. I-multiply mo ang mga numerong iyon at makakakuha ka ng 35,200. Mukhang mataas yan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, tinatayang sinakop ng Russia ang 4,831 kilometro kwadrado ng Ukraine noong 2025. Mauuwi ito sa pagkawala ng halos 800 at 7,000 tropa. Kahit ano paman, napakalaki ng mga kawalang na ito. Kung ipagpapalagay na tama ang mga numerong ibinibigay tungkol sa kung gaano karaming teritoryo ang nakuha ng Russia noong nakaraang taon. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, may 415,000 casualty ang Russia noong 2025 kalahati o mas mababa sa bilang mula sa pahayag ni Zelensky. Ibig bang sabihin nito na hindi tama ang average ni Zelensky? O ibig sabihin ba nito na sobra ang pagtataya ng Russia sa kanilang mga nakukuha? Kaya pati mga source tulad ng ISW ay ganoon din, at na ang dami ng teritoryong nakuha ng Russia noong 2025 ay mas mababa talaga kaysa sa pinaniniwalaan. Alam mo na siguro ang tamang sagot. Pero bago yan, ilipat muna natin ang mga numero ni Zelensky sa 2026. Ayon sa ulat ng ESW noong Pebrero 20, may ebidensya silang 572 kilometro kwadrado ng Ukraine ang nakuha ng Russia ngayong 2026. 328 kilometro kwadrado ang diferensya sa ulat ng Russia. Kung tama ang ISW, mahigit 75,000 at 500 sundalo ng Russia ang nawala sa loob ng halos 2 buwan ngayong taon. Maaaring tama ang bilang na iyan kahit parang hindi ka pani-paniwala pakinggan. Noong Enero, sinabi ng Ukraine na mahigit 30,000 sundalong Ruso ang napatay ng kanilang drone. Kung pareho ang namatay noong Pebrero, aabot sa 60,000 ang napatay ng mga drone. Tandaan, sinabi naming napatay at hindi nasugatan. Ang 30,000 ay tumutukoy lang sa mga napatay ng Ukrainian drones na na-upload sa Delta system. Hindi kasama rito ang mga sugatan, bihag, tumakas o mga sundalong Ruso
na napatay sa paraang di kayang i-record o beripikahin ng Ukraine. Bigla, ang 75,500 ay hindi na mukhang napakalaking bilang. At kung ganoon nga ang kaso, ang mga numerong nakita natin para sa 2025 ay nagpapahiwatig na maaaring mas marami pang sundalo ang nawawala sa panig ng Russia kaysa sa tinatayang bilang ng Ukraine noon. Pwede pa nating palalimin ang pagsusuri sa matematika. Kung mapapanatili ng Russia ang bilis ng pagsulong ngayong 2026, ibig sabihin nakakakuha sila ng 11.44 kilometro kwadrado kada araw base sa ISW na 500 at 72 kilometro kwadrado mula Enero 1 hanggang Pebrero 11 na may natitirang 300 at 15 araw sa taon. Simula noon, madadagdagan pa ng 3,600 at 3.6 na kilometro kwadrado ang Russia bukod sa 500 at 72 na mayroon na ito, kaya aabot sa 4,175.6 na kilometro kwadrado na mas maliit kaysa sa pinaniniwalaang nasakop nila noong 2025. Humihina na ang pag-atake ng Russia. Kaunti na lang ang nasasakop nila. Mas marami pa silang sundalong nawawala at hindi ito kayang ituloy ni Putin. Ayon sa Telegraph noong Pebrero, 24 naniniwala ang mga kanluraning opisyal na may 40,000 casualty kada buwan ang Russia mula Nobyembre 2025. Halos kapareho ito ng bilang natin sa unang 2 buwan ng 2026 ayon sa pagtataya. Ayon sa ulat, problema ng Russia na nakakakuha lang sila ng 35,000 sundalo kada buwan para mapanatili ang pananakop. Ito ang Russia na unti-unting bumabagsak. Pagkatapos ng 4 na taon ng labanan, si Putin ay nasa posisyon na ngayon kung saan ang kanyang estratehiyang nangangailangan ng maraming tao ay bumabalik na laban sa kanya. Kung magpapatuloy ito, bumababa ang lakas militar ng Russia nang hindi bababa sa 5,000 sundalo buwan-buwan at posible pang mas mataas. Para naman sa Ukraine, balak nitong lalong idiin ang patalim ngayong naibaon na nila ito ng malalim sa tagiliran ng Russia. Ayon kay Zelensky, target ng Ukraine na makapagtala ng 50,000 eliminasyon laban sa militar ng Russia kada buwan pagsapit 2026 na inaasahan niyang magtatapos sa digmaan para sa Russia. Mahirap kontrahin ang presidente ng Ukraine dahil magdudulot ito ng kakulangan ng 15,000 sundalo kada buwan sa Russia na unti-unting nagpapahina sa militar nitong hindi lumalago sa loob ng 6 na buwan. Sabi ng Euromaidan Press, na natili sa 711,000 ang tropa ng Russia nitong nakaraang 6 na buwan. At mukhang bababa na ito dahil sa kasalukuyang kakulangan. Simple lang, kung mas kaunti ang sundalong Ruso sa Ukraine, humihina ang kanilang pag-atake. Kapag humina ang mga pag-atake, mas nagkakaroon ng kakayahan ang Ukraine na mapanatili ang kanilang teritoryo habang napapatumba pa nila ang mas maraming sundalong Ruso. Kaya maaring makita natin na sa 2026, mas marami pang sundalong Ruso ang mawawala kumpara sa average na 100 at 67 sundalo kada kilometro kwadrado na nakita natin noong 2025 at mas kaunti pang bahagi ng Ukraine ang makukuha nila. Uy, ibig sabihin, may bagay na rin na pinakamagaling ang Russia. Nangunguna ito sa mundo sa pagdanas ng makasaysayang dami ng nasasawi bawat kilometro kwadrado na nakukuha nito sa Ukraine. Kaya marami na kaming ibinahaging mga numero sa inyo nitong mga nakaraang minuto. Magpahinga muna tayo sandali para ipaalala sa inyo na pinapanood ninyo ang The Military Show. Marami pang ganito, kaya mag-subscribe kung may natutunan kayo sa aming channel. Ibinunyag pa ni Zelensky sa Financial Times kung paano dapat makaapekto ang tunay na kalagayan ng Russia sa usapang pangkapayapaan. Samahan nyo kami sa pagtalakay ng paksang yan. Bago yon, nabanggit namin na ang 167 casualty ng Russia bawat kilometro kwadrado na nakuha nito ayon kay Zelensky ay posibleng mataas. Nabanggit din namin na maaaring hindi eksakto ang pagtataya sa lawak ng teritoryong nasakop ng Russia sa Ukraine. Sa panayam, sinabi ni Zelensky, makikita mo agad kung ano ang sinasakop nila at kung ano ang hindi dahil kadalasang wala naman talaga silang kontrol sa sinasabi nilang posisyon. Isang pagbubunyag ito. Ayon sa Ukraine, maaaring mas mababa kaysa sa tinataya ng kanluran ang mga teritoryong nasakop ng Russia noong 2025 at 26. Sa madaling salita, nagsisinungaling ang Russia tungkol sa mga
nasakop nito. Kaya nagkakaroon ng maling datos na nagpapakitang ang bilang ng mga nasawi noong 2025 ay halos kapantay na ng kabuuang nasawi ng Russia sa digmaan. May hindi nagtutugma dito dahil sa pekeng pahayag ng Russia. Sa parehong ulat na nagsiwalat ng lawak ng teritoryong sinakop ng Russia, noong 2026, ibinahagi rin ng ISW ang pahayag ni Colonel General Sergei Rudskoy, direktor ng pangunahing operasyon ng Russian Chief of the General Staff. Sabi ni Rudskoy, sinakop na ng Russia ang Siyam na raang kilometro kwadrado ng Ukraine ngayong 2026 kabilang ang 42 pamayanan. Napag-usapan na natin na mahigit 300 kilometro kwadrado ang diferensya. Noong 2025 sinabi ni Rudskoy na nasakop ng Russia ang 6,700 kilometro kwadrado at mahigit 300 pamayanan sa Ukraine. Mas mataas yan kaysa sa anumang bilang na nakita natin hanggang ngayon. At sa totoo lang, kasinungalingan yan. Ayon sa ISW, nakakalap lang sila ng ebidensya na nagsasabing 252 pamayanan lang ang nasakop ng mga puwersa ng Russia noong 2025. Tama si Zelensky. Pinalalaki ng Russia ang kanilang mga tagumpay para magmukhang mas maganda ang kalagayan nila kaysa sa totoong nangyayari sa Ukraine. Karaniwan na itong ginagawa ng Russia. Noong 2025 pa lang isang ulat mula sa ISW ang nagbunyag na nagsisimula ng magpahayag ang mga Russian military blogger na pinalalaki na ng Russia, lalo na ng kanilang army chief na si Valery Gerasimov, ang mga tagumpay nila sa labanan sa Ukraine. Ayon sa ISW, ang nasakop ng Russia ay mas mababa ng halos 1,000 at 200 kilometro kwadrado kaysa sa 3,500 kilometro kwadrado na inaangkin ni Gerasimov mula Marso hanggang Setyembre 2025. Puro kasinungalingan na lang, patong-patong na kasinungalingan, at nagpatuloy pa ito hanggang 2026. Ayon sa datos ng ISW kanina, nabawasan ng mahigit 300 kilometro kwadrado ang Siyam na raang kilometro kwadrado na sinasabing nakuha ng Russia ngayong taon. Ayon sa France 24, sinabi ni Christina Harwood, Deputy Team Lead ng Russia sa ISW, na mabagal ang pag-usad ng mga Ruso at hindi ito ang imaheng nais nilang ipakita. Tandaan mo ang huling pahayag na yan. Magiging mahalaga yan kapag napunta na tayo sa usapan tungkol sa peace talks. May isa pang dapat talakayin bago tayo lumayo sa mga numero. Sa panayam sa Financial Times, sinabi ni Zelensky na hindi lang mabagal na pag-usad ng Russia kapalit ng malupit na pagsasakripisyo ng mga sundalo ang dapat ipag-alala ni Putin. Tayo ang umusad, sabi ni Zelensky. Matapos makamit ng Ukraine ang tagumpay sa Timog Silangan at ipagbawal ng SpaceX ang hindi autorisadong Starlink terminals na ginagamit ng Russia sa komunikasyon at drone operations. Kinumpirma ng hepe ng militar ng Ukraine, Oleksandr Siersky, noong Pebrero 23 na nabawi ng Ukraine ang halos 400 kilometro kwadrado ng teritoryo sa kontra-opensiba sa Timog Silangan. Kung tama ang bilang, ibig bang sabihin, pwede nating ibawas ang nakuha ng Ukraine ngayong 2026 mula sa 572 kilometro kwadrado na tinatayang nasakop ng Russia ngayong taon ayon sa ISW? Kung maaari nga, ibig sabihin nito ay ang kabuuang nadagdag ng Russia sa Ukraine hanggang ngayon ay umaabot lamang sa 172 kilometro kwadrado na talagang napakaliit na kapalit kung isa sa alang-alang na nawawalan sila ng nasa pagitan ng 30,000 at 45,000 sundalo bawat buwan. Hindi na pabor kay Putin ang matematika. Sabi ni Zelensky, ngayon ang tamang oras para dagdagan ang presyon sa leader ng Russia sa usapang kapayapaan. Nabanggit na natin ang usapang pangkapayapaan. Ngayon, sinusubukan ni Putin ipakita na ang sandatahang Ukraine ay may krisis. Ang mga kasinungalingan tungkol sa kung gaano karaming teritoryo ang nasakop ng Russia, kasama ng pagtanggi ng Russia na pag-usapan ang kanilang mga nasawi, ay maingat na binubuo upang magmukhang malapit na ang katapusan para sa Ukraine. Gusto ni Putin na isipin ng mundo na hindi kayang tapatan ng Ukraine ang lakas ng Russia at malapit nang bumagsak ang Ukraine. Gusto ni Putin na iparating ang mensaheng ito sa US at kay Pangulong Donald Trump. Ayon kay Zelensky, sapat na ang nakikitang bilang sa labanan para himukin ang US na pilitin ang Russia, hindi ang Ukraine, na makipagkasundo para sa kapayapaan. Sabi ni Zelensky sa Financial Times,
Dapat makita ni Trump ang totoong nangyayari sa likod ng mga laro. Niloloko nila si Trump at ang buong mundo. At napakapangit nilang umarte. Akala ni Putin kapani-paniwala siya. Pero hindi. Masama siyang umarte. Sabi ni Zelensky, malaki ang pinsala ng Russia, kaya desperado na rin silang makipagtigil putukan tulad ng Ukraine. Yun pa lang ay sumisira na sa kwento na sinusubukang ipalaganap ni Putin sa US na ang Ukraine ay isang bansang malapit ng matalo. Nakikita rin natin ang desperasyon ng Russia sa mga lihim na usapan at kasunduan na sinusubukan nitong gawin sa likod ng usapang pangkapayapaan sa Ukraine. Sabi ni Zelensky, nag-alok ang Russia sa US ng Economic Cooperation Package na $12 trilyong. Ayon sa ulat, may mga probisyon tungkol sa Ukraine ang package na iyon. Iniulat ni Zelensky na inaalam ng intelligence service ng Ukraine. Parang sinusubukan ng Russia, suhulan ng US ng $trilyong para pilitin ang Ukraine isuko ang Donbas, na gusto ni Putin mula umpisa ng usapang pangkapayapaan. Sabi ni Zelensky, walang garantiya na hihinto ang Russia sa Donbas kahit makuha nila ito. Hindi ako naniniwala na ito lang ang gusto ng Russia, na umatras tayo mula sa Donbas at matapos ang digmaan. Russia ay Russia. Hindi sila mapagkakatiwalaan, ayon kay Zelensky sa Financial Times. Hindi man lang sinusubukan ng Russia na gawing lihim ang alok na ito. Nag-post si Kirill Dmitriev, CEO ng Russia Direct Investment Fund, sa X para ipakita ang Economic Cooperation Package sa harap ng Amerika. Mas mataas ang bilang na binanggit ni Dmitriev kaysa kay Zelensky habang hinihikayat niyang alisin ng US ang sanction sa Russia. Fake news? Aalisin din ng US ang mga sanction dahil ang mga sanction laban sa Russia ay nagkakahalaga ng $300 bilyong pataas para sa mga negosyo sa US. Ayon sa kanya, ang pagtanggal ng sanction sa Russia ay para sa US at binanggit niyang lagpas $14 na trilyong ang posibleng proyekto ng US-Russia. Sinusubukan ng Russia na gawing parang isang negosyong kasunduan lang ang ginagawa nito sa Ukraine. Hindi dapat payagan na mangyari iyon. Mahigit 1 taon nang ginagamit ni Putin ang usapang kapayapaan bilang sandata, kaya napaboran ang Moscow sa digmaan, ayon sa Japan Times. Matagumpay na napalabas ni Putin na tila malapit nang bumagsak ang Ukraine at ginagamit ng Kremlin ang malaking pera para kumbinsihin ang US na pwersahin ang Ukraine na sumuko. Ang kalkulasyon tungkol sa tauhan na ibinahagi namin ay sumisira sa lahat ng iyon. Ipinapakita nito si Putin bilang sinungaling, magnanakaw, at mapanlinlang gaya ng sinasabi ng Ukraine at dapat magsilbing senyales sa US na sa kanya dapat ilagay ang presyon. Ang talagang nagpapahirap sa mga Ruso ay ang pagpigil sa kanilang shadow fleet, pagpigil sa kanilang mga kumpanya, sa kanilang kakayahang makipagkalakalan, mag-export ng mga likas na yaman ng enerhiya mula sa Russia, pagpigil sa pag-iwas sa mga parusa. Ayon kay Zelensky sa Financial Times, parang panawagan kay Trump na huwag pansinin si Dmitriev na nagsabing makikinabang ang US kung aalisin ang mga parusa. Ang ibig sabihin dito ay ginagawa ng Russia ang mga pahayag na ito dahil sila ay nagiging desperado. Sinusubukan itong itago ni Putin, pero hindi nagsisinungaling ang mga numero. Dapat bigyan ng pressure ang Russia matapos ang mga revelasyon kung gaano kalaki ang kanilang nalulugi para lang sa kakaunting tagumpay nila sa Ukraine. At hindi lahat ng pressure na yan ay kailangang manggaling sa US. Maaaring gampanan ng European Union o EU ang kanilang bahagi sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga parusa at pagpapabilis ng pagsali ng Ukraine sa EU. Gusto ko ng petsa, hinihiling ko ito. Huwag nating hayaan na maranasan pa ng mga susunod na leader o henerasyon na harangin ng Russia ang pagsali ng Ukraine sa EU sa loob ng 50 taon, sabi ni Zelensky. Ang pagsali ng Ukraine sa EU ay magdadala ng mas maraming problema kaysa iniisip ni Putin. Mapapasama ang Ukraine sa isang malakas na economic bloc na nagpapahirap na sa Russia dahil sa sanctions. Ang mas malakas na impluwensya ng Ukraine sa EU ay maaaring magdulot ng mas mahigpit na economic sanction, nagpapahina sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan na nagdulot ng malaking pagkalugi sa kanila. Ayon sa Tony Blair Institute for Global Change, ang pagsali ng Ukraine sa EU ay nagpapalakas din ng kooperasyong depensa nito sa mga EU member. Ang Ukraine ay may lumalaking defense sector at teknolohikal na advanced na populasyon, ngunit hindi ito isang one-sided na kasunduan. Ang pagsali ng Ukraine sa EU ay nagpapalakas ng kalakalan at benepisyo para sa parehong panig. Makakamtan din ng Ukraine ang kolektibong kapangyarihan para mapalakas ang boses nito sa usapang pangkapayapaan na karaniwang pinangungunahan ng US at Russia habang isinasantabi ang Ukraine.
Sa dulo, babalik tayo sa mga napag-usapan kanina. Kahit ano pang sabihin ni Putin, hindi na pabor ang mga numero sa Russia. 167 sundalong Ruso ang namamatay kada kilometro kwadrado ng Ukraine na nasakop nila. Mukhang sobra ang pagpapalaki sa tagumpay ng Russia sa di kapanipaniwalang antas. Hindi na kayang mag-recruit ng Russia ng sapat para ipagpatuloy ang kanilang kampanyang pambala sa kanyon. Kaya nakakabawi na ang Ukraine at unti-unti nang nabubunyag ang katotohanan sa larawan ni Putin. Ngayon ang tamang panahon para idiin si Putin dahil mas mahina na siya at ramdam ito hanggang sa militar ng Russia. Ngayong 2026, ang mga makasaysayang pagkatalo at malupit na kalkulasyon ay nagpakita na ang pananakop sa Ukraine ay isang ganap na kabiguan. At magpapatuloy pa ito. Patuloy na mawawalan ng record na dami ng sundalo ang Russia habang ang mga FPV drone swarm ng Ukraine at ang kanilang mga kill zone ay patuloy na nagpaparami ng mga casualty. Naranasan ng Russia ang pinakamalaking pagkawala ng tropa sa makabagong kasaysayan. At tapos na ang digmaan ni Putin. Hindi niya lang ito alam. Alamin ang detalye sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe ka kung gusto mo pang makakita ng iba pang pagsusuri mula sa The Military Show. Maraming salamat sa panonood, gaya ng dati.